Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Salamat. And so first message po ninyo is for general life and we have Page of Pentacles. Ayan. So this is an offer no para sa inyo. Napakaganda. Kasi ito, kamay niya. Ayan. So merong magbibigay sa iyo ng offer dito at tatanggap din kayo ngayon, ano? So this could be related sa career, no, trabaho, yung ganon. Kasi po pwedeng meron ditong magbibigay sa inyo ng job offer. Meron ditong may career or business opportunity din na pwedeng i-offer din sa inyo rito, yung ganon. Meron din ditong meron din ditong sigurong mga documents na pwedeng i-go through ninyo, re-reviewin ninyo, pipirmahan ninyo, yung ganon. Kasi po pwede na pwedeng merong sale, no? Merong sale of property siguro ang gagawin ng iba sa inyo rito. So pwedeng ikaw yung magbebenta ng property or pwedeng ikaw yung bibili, no? So siguro may ganun. Kaya reminder lang, no, sa inyo na i-go through ninyo ng maigi, nung mabuti yung inyong transactions, no? Yung inyong mga papeles, before you sign the paper, kailangan reviewin niyo na maayos, okay? Para hindi kayo mabudol. So, sa inyong money, career, and finances, we have 5 of Cups. Ayan, sa 5 of Cups, ano to? Sa 5 of Cups, this is panghihinayang, no? Siguro ang iba sa inyo dito nang hihinayang, maybe you have lost an opportunity, you have missed an opportunity, yung mga ganon. So, malungkot, no? May sadness na nararamdaman. Ang iba siguro sa inyo dito to the extent na nagka-anxiety kayo, no? So, po pwedeng ganon ang ganap. At dahil, ito, na po pwedeng hindi ninyo inaasahan ang pangyayaring ito kaya sobra kayong nalungkot, no? Sobra kayong maaaring ang iba sa inyo to the extent na na-depress kayo dahil hindi ninyo nakuha kung ano man ang gusto ninyo rito. But you know what? Ang reminder sa inyo dito, if you're going to dwell on the sadness, if you're going to dwell on this negative situation na nangyari sa inyo, you are going to attract more of this. 'Di ba? Kaya sana, no, i-transmute ninyo yung negative energy na to into something positive. Think positively, project positivity, positive energy para nang sa gayon, positibo din yung ma-attract ninyo. Positibo din yung mahatak ninyong energy into your life. Okay, Aquarius? At saka, pwede rin ang iba sa inyo, rito may mga pinanghihinayangan kayo, no? Siguro mga opportunity na hindi ninyo not actionan agad tapos it slips away from you. It's simply because, hindi yung para sa'yo. Aquarius, yun na lang isipin ninyo kasi otherwise, if it's meant for you, it won't pass you by, no? Anything that is meant for you won't pass you by. Kaya, wag na ninyong ikalungkot kung meron man kayong na-miss na oportunidad kasi ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Okay? There is something that the divine universe is preparing, for you, something better. Alright? So, what else? We have 10 of Cups and this is for your relationship area. So, masaya. No? Pagdating sa pamilya, at least masaya kayo, masaya ang samahan, nagmamahalan, nagkakaintindihan, there is harmony between each other dito. So, maganda ang sitwasyon ninyo sa inyong relasyon. Masayang pamilya, maaari din na meron dito mga bonding moments na magaganap. Baka kayo ay mamamasyal or baka mag-i-staycation kayong dalawa, you're going to spend more time together, quality time together, no? And also, baka pati sa pamilya ninyo, yung mga anak ninyo, kung meron kayong mga anak, masaya ang samahan, no? Nagkakaintindihan, harmonious, nagmamahalan, yung ganon. So, by the way, maraming salamat muna for being here. Salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. At saka sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat. At saka doon din sa mga
nagdo-donate, no? Maraming salamat po. And open na po yung channel membership ko. Kung interesado kayo, please look it up. Thank you. So, Five of Wands. Ayan, clarifying the Page of Pentacles. Ayan, so siguro merong mga umaalma dito, no, sa mga offers na dumadating sa iyo. Baka meron ditong umaalma, merong kumukontra, merong nakikipag-away siguro sa inyo rito na baka may question, bakit sa inyo binibigay yung promotion, di ba? Bakit kayo binigyan ng pay raise, sila hindi? Di ba? May mga ganun siguro. Pero hayaan nyo na, no? Just ignore them as much as possible kasi hindi mo naman to hiningi, hindi ito, kung ano man ang paparating sa'yo, pinaghirapan mo to, you work hard for it, diba? At hindi naman ito yung pinilit mong kunin, diba? Yung gano'n. Kaya, stand your ground, okay? Just stand your ground, stand for what you believe in, diba? Hayaan mo sila, no? Hayaan mo sila kung ano namang sinasabi nila sa iyo. As long as safe ka, as long as hindi nasisira yung pagkatao mo, hindi na ko-compromise yung integrity, yung dignity mo, yung safety mo. So, as much as possible, dead man na lang, 'di ba? Sa Eight of Wands, this is clarifying the Five of Cups. So, bango na, no? Bango na from this energy. Wag mo na tong pansinin. There are wonderful opportunities coming your way. Kasi if you are going to continue to dwell on this sadness and this negative energy, nako, hindi swerte ang dadating sa'yo. Kundi mas marami pang bagay na panghihinayangan ka. Mas marami pang bagay ang dadating na hindi mo ikakatuwa. Okay? Kaya, alisin mo na to, yung energy na to, transmute that into something positive para maka-attract ka ng mas maganda, maka-attract ka ng mas positibong pangyayari, okay, and situations into your life, at ma-attract mo ang mga beautiful opportunities and wonderful opportunities na paparating sa inyo dito na with the Eight of Wands energy. Travel is also imminent for some of you, so pwedeng yung trabaho na to might require you to travel, or baka yung career na to might require you to travel. So, yung ganon. Sa Ten of Cups is being, clarified with Five of Cups. Ayan. So, feeling ko din, dalawa yung Five of Cups niyo. So, siguro naaapektuhan talaga, no? Both of your areas of life na to, no? Naaapektuhan ang trabaho mo, naaapektuhan din ang pakiramdam mo, sa relasyon ninyo, baka nagsasuffer din ang relationship ninyo rito. So, dahil sa lungkot na naramdaman ninyo. So, pwede na nandito talaga kayo sa lungkot na ganon. At ang maganda rin, no, natutungan din siguro kayo. No, dito, pati kayo, nalulungkot kayo, naapektuhan yung person ninyo, yung asawa ninyo, yung pamilya ninyo. Kaya maaaring they were cheering you up. Maaaring pinapalakas nila yung loob mo, maaaring ina-advisean ka din nila, no? Kaya siguro kahit papaano mababago yung pakiramdam mo towards sa family, 'di ba? Na magiging masaya ka, baka kaya kayo magkakaroon dito ng mga bonding moment kasi para i-divert, no, ng person mo, ng mga anak mo, siguro kung meron kang mga anak, yung attention mo from being sad, 'di ba? Na magiging masaya ka. Okay? So, ayan, mararamdaman mo din yung suporta ng person mo at ng pamilya mo, no, sa'yo. Kaya papasayahin ka nila. So, final message ninyo is enlightenment. Look from the highest perspective. See the divine in everyone. Okay? So, look at things, no, at a different perspective, and probably, and most especially doon, no, sa highest perspective dapat kayo mag-base ng inyong mga pagdedesisyon, yung mga tawag dito, mga pagtingin ninyo sa inyong mga sitwasyon, okay? So, look from the highest perspective para makita ninyo din yung mga all four corners of your situation at mas maging maganda lalo ang magiging diskarte ninyo, okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.